Siyang na hakbang para tayo ay makarating sa maluwalhating daan ng pagbabagong buhay. Una po, motivation. Sa verse 14:8 po, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. So, ang unang step po para tayo ay makarating sa maluwalhating pagbabago ng ating buhay ay una, dapat may motivation tayo na mabago or marating yung transform life ngayon, di ba? Mahirap gawin ang isang bagay kung hindi ka motivated na gawin ito. Or walang nagpupush or nagtutulak sa'yo para gawin yung bagay na yun. Kayong mga kabataan, di ba? Bakit kayo nag-aaral? Bukod sa sabi ng magulang nyo, di ba? Nag-aaral kayo kasi gusto nyo makapagtapos ng pag-aaral. Gusto nyo ba? Parang hindi. Gusto nyo makapagtapos ng pag-aaral, gusto nyo makapagtapos ng pag-aaral. Kasi kapag nakapagtapos kayo ng pag-aaral nyo, di ba? Magkakaroon kayo ng magandang trabaho, magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan. So, para makamit nyo yun, yung magandang kinabukasan, di ba? Ang step na gagawin nyo ay mag-aral. So, yung goal nyo, yung mag-motivate sa inyo, para kayo ay mag-aral. So, tayo ba? Ano yung nag-motivate sa akin para tayo ay mag-church? Diba? Ang nag-motivate sa atin kasi para tayo ay maligtas. Amen po. Para tayo ay matuto ng mga salita ng Diyos. Diba? Para mabago yung buhay natin. So, yun yung ilan sa mga reason natin. Kaya tayo nag-church. At yun din yung nagtutulak sa atin, diba? Para mag-church. At mahirap baguhin yung buhay natin. Ano po? Lalo na kung hindi tayo seryoso na baguhin ito. Or wala talaga sa plano natin na baguhin yung buhay natin. Pero, kung alam natin kung bakit kailangan natin baguhin yung buhay natin, mabilis natin magagawa kasi motivated tayo. Malinaw naman ako, di ba? Sabi dun sa verse natin, na dapat yung pag-ibig ni Kristo, yung nalahari sa atin. At yun yung nagmo-motivate dapat sa atin para baguhin natin yung buhay natin. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, di ba, inialay niya yung buhay niya para sa atin, namatay siya para mamatay din yung mga kasalanan natin. At nawa, yung pag-ibig ni Kristo, yung mag-motivate sa atin para magbago rin ng buhay. Kasi, di ba, ang mapatayin lang natin yung kasalanan natin. Ang babaguhin lang natin yung kasalanan natin. Eh si Kristo nga, di ba, namatay siya. Diba? Dahil dun sa pag-ibig niya sa atin. Next naman po ay identification. So, sa verse 14b, ayan. May isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay nabibilang ng patay. So, for us to be transformed, di ba, una kailangan may motivation tayo. Pangalawa, dapat identify natin or alam natin kung bakit tayo motivated. So, bakit nga ba? Di ba, una, ang nagtulak sa atin ay ang pag-ibig ni Kristo. Di ba? Hindi ka fully makakapag-step up or hindi ka makakagawa ng action kung basta alam mo lang na mahal ka ni Kristo. Di ba? Parang ang bilis kasi na, okay, mahal ako ni Lord. Tayong mga tao, malalaman natin na mahal tayo ng ating kapwa. Hindi lang basta kapag sinabihan niya tayo ng mahal kita, ng I love you, di ba? Hindi lang doon nababase yun. Kailangan nakita din natin sa actions nila na mahal nila tayo. Mabilis kasi sabihin nga, di ba, na mahal, na I love you, mahal kita, pero ano yung confirmation ng pagmamahal natin? Di ba? Si Kristo, ang confirmation ng pagmamahal niya sa atin ay nung i-alay niya yung kanyang buhay para sa atin. Yun yung malaking confirmation na mahal niya tayo, di ba? Kaya kailangan alam natin, identify natin kung ano ba yung ginawa ni Kristo sa krus, at ano ba yung motivation niya para gawin yun, dahil mahal niya tayo. At dito, ito yung magtutulak sa atin, ito yung step na magtutulak sa atin para maka-step up tayo or makagawa tayo ng action para mabago yung buhay
So, para tayo ay makarating sa kalwalhatiang pagbabago ng ating buhay, kailangan may pumalit or mapalitan. Tulad ng ginawa ng Kristo sa krus, na dapat tayo yung namatay, kasi tayo yung makasalanan. Tayo dapat yung mamamatay at ipapako sa krus. Pero dahil yun nga sa pagmamahal niya sa atin, siya na yung umako ng kaparusahan na para sa atin. At dahil doon, ano yung dapat natin gawin? Diba? Dapat hindi na rin tayo mabuhay para sa ating mga sarili. Kasi kung namubuhay pa rin tayo para sa ating sarili, ano yung mga bagay na pipiliin natin? Diba? Siyempre yung mga bagay na makakapag-satisfy, makakapagbigay ng pleasure para sa atin, diba? Dun sa ating laman. So, which is ito yung mga makamundong gawain. Ito yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng pleasure. Pero kung tayo ay mamumuhay para kay Kristo, diba? Ang pipiliin natin ay yung mga bagay na makalangit, yung mga bagay na alam natin na matutuwa ang Diyos kapag ginawa natin. Yung gusto natin, yung gusto ng sarili natin, which is yung laman, contradict siya or conflict siya dun sa gusto ng Espiritu natin. Diba? Gutom na yung Espiritu natin. Diba? Kailangan nilang kumain ng salita ng Diyos. Pero ang gusto ng sarili natin, ang gusto ng laman natin, mas igugol yung panahon natin, yung oras natin sa pag-cellphone, sa pamamahinga. Kaya wala na tayong time na magbasa ng salita ng Diyos at umattend ng mga ganitong gawain. Diba? So kailangan may mabago sa atin. Kung dati, kayong mga kabataan, mas na-enjoy nyo yung paglalala, pagbabasketball, paglalaro sa kalsada. Diba? Dapat ngayon, may mabago. Diba? Since kayo ay ligtas na at kayo ay tumanggap na kay Kristo. Diba? Dapat ngayon, ang mas na-enjoy nyo na ay yung pag-aaral dito ng salita ng Diyos. Yung pag-aaral nyo ng instrument, nakakagawa kasi si CJ na nagpasalamat siya kasi may natutunan sila dito sa church. Hindi yung basta gala lang ng gala, mapapagaling ka pa ni Kuya Wawa, mapapalo ka, mapapagkagala ka. Diba kapag nandito ka, nag-enjoy ka, alam ko masaya ka, diba? At natututo ka pa. Kaya yung dapat yung kailangan may babago sa atin. Kasi hindi naman kasi yung Christian life, hindi siya corny, lalo na sa ating mga kabataan. Kasi tingnan niyo, di ba, madaming activity at magagamit na din ito, hindi lang dito sa church, kundi sa buhay niyo outside this church. Kapag kayo ay nagkaroon ng confident dito sa church, di ba, dito kasi nakakasa tulad ng activity nung sa'yo, di ba, nahasa yung confidence niyo. Si CJ, hindi nga yan naimik eh. Tapos ngayon lahat tayo na dito sa una nagpapasalamat. Di ba? Nababago, nakahasa yung confidence natin na magagamit natin kung si CJ yung example din. Na magagamit natin, pagdating mo sa school, wala na. Bali wala na yung pagtayo mo sa school sa unahan, pagre-recite mo, pagre-report mo, magiging mabilis na yung sa inyo. Kaya ngayon pa lang, dito sa church, inahasa na kayo para mabago, hindi lang yung ugali nyo, lalo na nga yung pag-uugali nyo. At alam mo din, hindi naman kasi agad-agad yun mababago. Diba, maaaring marinig nyo sa mga magulang, ba yan, dahil ka na sa church, tuwing linggo, tuwing Wednesday, maghapon ka pa, pero wala namang nababago sa'yo. Maaaring marinig niyan kayo mga kabataan, lalo na kung ang mga magulang nyo ay hindi Christian, pero wag nawa kayong titigil na umatin. At saka, bago kayo pumunta dito sa church, gumawa muna kayo. Di ba lang? Gumawa muna kayo, baka madami-dami yung church, Lalo na kung yung mga magulang nyo, hindi mga Christian, syempre iba yung magiging tingin nila sa church. Kaya dapat, kayo yung maging way ng magulang nyo para makakilala din sila. Kailangan maging good example yun. Maghugas muna kayo ng tigan, maglabas na kayo. Bago pumunta dito. Ayan, So, kailangan may mapalitan. Kailangan may mabago. Next is consecration. Ayan. Sa verse 15b, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, yung consecration po, ito po yung act of
Diyos at gawin natin itong panahon-lugod sa harap niya. Tulad ni Kristo, inialay niya yung buhay niya para sa atin. Nilakaran niya kung ano yung iniuutos or sinabi ng Diyos na gawin niya at yun yung ialay yung kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. At mabilis pa yun yung nilakaran at ginawa ni Kristo. Mabilis yun. Diba? Siyempre, hindi. Hindi mabilis para sa atin. Pero, para kay Kristo, mabilis na ialay na yung buhay niya at lakaran yung Diyos ng Diyos. Dahil una, yung motivation niya, diba? Mahal niya ang Diyos. Mahal niya yung Ama niya, kaya sinusunod niya. At yun yung nagiging motivation niya. Kaya, tayo ba, mahal na natin ang Diyos? Amen. Amen, diba? Kung mahal natin ang Diyos, gawin natin motivation yun para ma-dedicate natin, maialay natin yung buhay natin para sa Diyos. At para malakaran natin kung ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin. Kasi, sabi nga yung consecration, diba? I-dedicate natin yung buhay natin sa Diyos. At gagawin natin itong holy, diba? Bagamat hindi man natin talaga kayang maging holy dahil walang holy. Ang Diyos lang, kasi ang tawag sa atin ay pinagiging banal. Amen po. Amen. Next naman po ay comprehension. So, sa verse 16, kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y ganon ang ating pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Diba? Para tayo ay makarating sa maluwalhating pagbabago ng ating buhay, dapat maunawaan natin. Maunawaan ng bawat isa sa atin. Ano yung pagtingin at pag-unawa natin mga Kristiyano? Kung hindi na tulad dapat ng pangunawa at pagtingin natin nung tayo ay hindi pa nakakilala kay Kristo or nung tayo ay mga unbeliever na. Kasi di ba dati, kapag may agrabyado sa atin, kapag may nakagawa ng kasalanan sa atin, hindi pwedeng hindi natin siya gagalitan or hindi pwedeng papalampasin lang natin yun, di ba? Kailangan may gawin tayo para tayo ay makaganti or ganun din yung mangyari at maramdaman nila. Pero ngayon na tayo ay mga Kristiyano na, ano yung gagawin natin? Diba? Kailangan natin intindihin at unawain. Kasi yun yung pagbabago eh. Una, babaguhin tayo sa pag-iisip, di ba? Ano yung pakunawan natin? Ano yung pag-iisip natin? Diba? Bilang mga Kristiyano, kailangan natin intindihin at unawain kung ano yung kahit mali yung ginagawa or pagtingin nila sa atin, wala tayong magagawa kung hindi pagpasensyahan. Kahit minsan, di ba, kapwa Kristiyano pa natin yung makakagawa sa atin ng hindi maganda, kapwa Kristiyano pa natin yung hindi makakapatisip sa atin ng hindi maganda, di ba? Kasi iba-iba yung level ng maturity natin bilang mga Kristiyano. Since ikaw, mas mature ka at mas nakakaunawa ka, then you are blessed. Diba? At wala ka din ibang choice, kundi pagpasensyahan at unawain. Isa yung pag-intindi at pag-unawa sa mga blessing ng Lord. Diba kasi akala natin material na bagay lang yung blessing na matatanggap natin mula sa Diyos. Pero hindi po, yung kakayahan natin na unawain, intindihin, pagpasensyahan, yung mga tao, yung sitwasyon, yung pangyayari sa buhay natin, in a positive way. Isa na po yun sa malaking blessing na galing sa Lord. Yung imbis na panghinaan tayo ng loob dahil may hindi na namang magandang nangyari sa buhay natin, tingnan na lang natin ito na way ng Lord sa atin para tayo ay turuan o kaya naman ay ituwid. Kasi may mga Kristiyano, lalo na po yung mga bago, na kapag nakaranas sila ng hindi maganda sa buhay nila, titigil na sila sa pag-church. Or kaya naman, may nakita silang hindi maganda dito sa church. Diba? Titigil na sila. Pero, hindi nila alam, wala silang kaunawaan na nangyayari yung bagay niyo, hindi para sila ay panghirapan or parusahan ng Diyos. Kundi nangyayari yung mga bagay na yun para i-test kung hanggang saan ba yung pananampalataya at pagtitiwala ko sa Diyos.
Di ba? Kaya kailangan ng bawat isa sa atin, maunawaan natin na yung pagtingin natin hindi dapat katulad na ng pagtingin natin dati. Dahil nga tayo ay bago ng nilalang, dapat tulad na ng pagtingin ni Kristo. Kung gaano yung pangunawa niya, yung pag-ibig niya sa ibang tao, nawa maging ganun din yung kaunawaan at pagtingin ng bawat isa sa atin. Ano po? Next po is transformation. So, sa verse 17, kaya nang nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng tao. So, para tayo ay makarating sa maluwalhating pagbabago ng ating buhay, basically, kailangan natin magbago. Hindi lang basta tayo nagnanasa or nagnanais na tayo ay magbago. Kundi, kailangan natin mag-take ng step, kailangan natin mag-take ng action, di ba? Tulad nga ng sabi ko ng youth camp, di ba, sa mga kabataan dyan, na hindi porket umanin kayo ng youth camp, matik, bago na kayong nilalang, bago na kayo yung mga dati ng gawain, mababago na, di ba? Or kaya, umatin kayo once ng church, bago na kayo, yun yung ginagawa yung dati. Pwede yun, kung yung motivation mo at pang-unawa nyo talaga, kung naunawaan nyo na talaga, pero dahil nga, alam ko, yung iba minsan napipigitan lang, or mas, alam ko minsan na-enjoy nyo lang yung company dito, kaya kayo nandito. Pero, okay lang yan. Okay lang yan na na-enjoy nyo lang yung company dito, kasi, alam ko, na, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Alam ko, one day, ma-realize nyo, lalo na yung mga bata pa dyan, pag nagtuloy-tuloy kayo ng pag-ating dito, may naririnig na kayo Alam ko, may tumatalim na sa inyo Diba, maaari ngayon hindi nyo pa maiintindihan or ngayon hindi nyo pa siya alam kung bakit. Pero, alam ko, one day, magagamit ko yung mga naririnig nyo dito sa church. At ayun nga, yung pagbabago, hindi siya magic na, okay, diba ka, nabago ka ng nilalang, diba? It takes time para tayo ay magbago. Kailangan, unti-unti, basta tuloy-tuloy yung pagbabago, kahit konti-konti, basta tuloy-tuloy, okay lang yun. Diba? Tulad ka ng sinabi ko kanina, maaaring yung mga magulang yung mga kabataan kayo, hindi pa nila nakikita yung pagbabago sa inyo. Or may pagbabago naman. Pero, nakikita naman namin yan. Kahit, kasi, lalo lang ang hirap kung unbeliever yung mga magulang mo. Hindi pa talaga nila yan naiintindihan. Hindi pa talaga nila yung mauunawaan. Ano ba yan? Church ng church, wala naman nababago. Diba, maririnig yun sa mga magulang nyo. Pero, alam ko may nababago na dyan. Hindi man sa mga kilos nyo, sa mga gawa nyo, pero alam ko, sa isip nyo may mga tumatatak na dyan. Kulang na lang yan ng konting push pa, para talaga maisabuhay nyo yung pagbabago or yung mga naririnig nyo. Sabi nga ni Pastor, sa mga turo niya, na walang tatanggaping masama sa langit. Kaya, ang bawat isa sa atin, sikapin natin na may transform, mabago yung buhay natin, kahit unti-unti, tanggalin natin yung mga bad habits, bad behavior, and bad attitude natin. Kasi kasama po ako dahil madami pa talaga na dapat ituwid, dapat i-work out sa ugali, sa katawan, sa pamumuhay, di ba? Kaya sabay-sabay tayo, na unti-unti, mag-take ng step para mabago yung buhay natin. Para tayo ay ma-transform yung buhay natin. Next po is reconciliation. So, sa verse 18 to 19, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayo mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang tao ay maging kaibigan niya. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at ilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan
sa Diyos. Ano? Kung dati sabi doon, di ba? Tayo ay itinuturing ng Diyos na kaaway. Pero dahil doon sa mga kasalanan natin, ngayon naman na nakapag-isa na tayo kay Kristo, itinuturing na niya tayo bilang kaibigan. At yung mga past na gawain natin, past na kasalanan natin, di ba? Nalimot tayo ng Diyos. Yung dating Isabela, yung dating Mariel, yung dating RJ, limot na yun ng Diyos kung sino at ano sila. Diba? Mas tinitingnan na ng Diyos kung sino ba si Isabela, kung sino ba si Mariel, at kung sino ba si RJ na yun. Diba? Yun yung tinitingnan na ng Diyos ngayon. Hindi na yung ating mga kasalanan. Dahil yun ay napatawad. Ano po? Next po, evangelization. So sa verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. So after mabago ng Diyos yung buhay natin, naging kaibigan niya tayo, at ang next step naman ay ipamalita natin kung ano ba yung ginawa ng Diyos na pagbabago sa buhay natin. Di ba yung last sentence dito, at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So sabi doon, inatasan tayo na ipamalita yung magandang balita ng Diyos. Ano? At sabi nga din sa previous verse nga natin, tayo mga kaibigan na ng Diyos ay inatasan niya na ipamalita at ibahagi yung magandang balita ng Diyos. Na once na tayo ay sumampalataya at maniwala sa Diyos, mababago na yung buhay natin. Ano? At mababago din yung relasyon natin sa Diyos at ituturing niya na tayo na kaibigan instead of kaaway. Ano? Kaya tayo mga tumanggap na kay Kristo, ligtas na tayo ay at isa sa mission natin ngayon, bukod sa panatilihin natin na tayo ay ligtas, ay yung ibahagi yung kaligtasan sa ibang tao. I-share natin sa ibang tao yung experience natin sa Diyos na from kaaway turning into kaibigan. Ano, na kung dati hindi naririnig ng Diyos yung mga panalangin natin, pero ngayon nakaibigan niya na tayo. He is willing to help us. Ano, hindi niya lang basta maririnig yung mga panalangin natin, kundi handa niya tayong tulungan sa mga panalangin at problema natin. Dahil nga, kaibigan na tayo ng Diyos. At isa yun sa privilege ng isang tao na sumasampalataya ng Diyos. Ano po? And next naman po is perfection. So verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na ng makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ayan. After nating malakaran yung iniuutos ng Diyos sa atin na i-share yung magandang balita ng Diyos, we are now close to perfection. Close lang. Kasi hindi tayo magiging perfect. Hindi tayo magiging holy. Dahil ang Diyos at si Kristo lamang ang perfect at holy. Dahil hindi sila nagkasala kay natin. May matuwid na ba sa atin? Kasi nag-church tayo, linggo-linggo natin tayo ng prayer meeting. Masasabi na ba natin na matuwid tayo? Hindi po ito. Walang matuwid sa atin. Lahat tayo ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. Pero, dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay pinagiging dapat. Ang tawag sa ating mga Kristiyano ay pinagiging banal. Diba? Hindi tayo mga banal. Kasi minsan iisipin ng ibang tao na, ay, nag-church yun, banal na yun. Maririnig niyo yan, or narinig niyo na, kayo mga kabataan. Diba sa labas, lolokohin kayo mga kaibigan nyo. Ay, banal na yun kasi nag-church na yun. Pero hindi, intindihin nyo at unawain nyo na kailanman hindi tayo magiging banal. Dahil sa Kristo lang ang banal. Tayo ay pinagiging banal. Tayo ay nasa proseso ng pinagiging banal. Sa pamamagitan na
pagbabago natin ng ating buhay. Ano po? At, ayun nga, naniniwala din ako na hindi patapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano? Para tayo ay makarating dun sa maluwalhating pagbabago ng ating buhay. Unti-unti at tuloy-tuloy natin gawin at takaran itong few but big steps na ito. Una, motivation, identification, substitution, consecration, comprehension, transformation, reconciliation, evangelism, at perfection. Ano, yan yung 9 step, 9 lang, hindi lang siya. Pero malaking step na kailangan natin hakbangan, nakaran, para tayo ay makarating sa maluwalhating pagbabago ng ating buhay. At yun lamang po. Amen.